Itong mga pamamaraan na to mga boss ay subok na namin sa aming manukan. At so far, kami ay natutuwa dahil wala pa kaming casualties na dulot ng heat stroke. Magandang buhay mga boss. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano natin maiiwasan ang heat stroke na karaniwang tumatama sa ating mga manok pag ganitong sobrang napakainit ang panahon. Tara mga boss, samahan niyo ako. Katulad ng nakikita niyo mga boss sa aming cording area ay mangilan-ngilan na lamang yung buhay na damo dahil nga sa sobrang init ng panahon. At sabi nga ng pag-asa ay sa darating na buwan ng Mayo ay lalong mas mainit pa kaysa ngayong buwan ng Abril. Kaliwat kanan na mga boss ang nakikita nating nagpo-post na ating mga kasabong na tinamaan ng heat stroke ang kanilang mga alaga. At para di na madagdagan ang casualties na dulot ng heat stroke sa inyong manukan, gusto kong ibahagi sa inyo ang 9 tips na pamamaraan na aming ginagawa sa aming manukan. Number 1 tip mga boss para makaiwas sa heat stroke. Lagyan ng trapal o tabing ang mga kulungan ng ating mga manok. Kahit na anong reusable material ay pwede nyong gamitin. Pwedeng pinaglumaan ng sako, pwedeng kapiraso ng yero, dahon ng niyog, or ano pa mang klasing dahon na available sa inyong lugar para lamang maharangan ang direktang pagtama ng sikat ng araw sa katawan ng ating manok sa oras ng katanghaliang tapat. Tip number 2 mga boss, pansinin ninyo yung alignment ng pagkaposisyon ng inyong tipi ayon sa takbo ng araw. Ano ang ibig kong sabihin? Ganito yon mga boss. Kasi minsan mga boss, yung pagtakbo ng sikat ng araw mula silangan hanggang sa kanluran ay medyo umiiba. Kaya i-realign ninyo mga boss yung pagkaposisyon ng inyong tipi na kailangan ay yung unang side o yung isang side ng inyong tipi ay direkta nakatutok sa gawing silangan at yung kabilang bahagi naman mga boss ng inyong tipi ay direktang nakatutok sa gawing kanluran. Nang sa ganon ay hindi masilip ng sikat ng araw sa katanghaliang tapat yung inyong manok na sumisilong mismo sa inyong tipi. Tip number 3 mga boss, para makaiwas tayo sa heat stroke. Linising mabuti mga boss yung paligid ng inyong tipi. Kailangan ninyong bigyang pansin yung mga puno ng matitigas na damo or halaman na tira ng inyong paggagrass cutter. Dahil yan po ay magiging sanhi ng pagkapulupot ng tali ng inyong mga manok. Kahit pa naka-align sa sikat ng araw yung inyong tipi, pag naman na itulupot yung tali ng inyong manok mismo doon sa puno ng damo, ay hindi rin siya makakasilong sa ilalim ng inyong tipi at sigurado tatamaan siya direkta ng sikat ng araw
At yun na ang magdudulot sa kanya ng heat stroke. Tip number 4, mga boss. Maglagay kayo ng inumin na anytime ay pwede nilang ma-access kung gusto nilang uminom. Kung ang inyong mga manok ay nasa loob mismo ng scratching pen, doon nyo mismo ilagay, mga boss, yung painuman sa loob din ng kanyang scratch pen na hindi tinatamaan ng direktang sikat ng araw. At kung sakali naman, mga boss, na ang inyong mga manok ay nasa tipi, ilagay nyo rin, mga boss, yung kanyang painuman doon sa gilid, sa loob mismo ng inyong tipi na hindi rin tinatamaan ng sikat ng araw, nang sa ganon ay makaiwas kayo sa pagkakaroon ng halak at pisik ng inyong mga manok, at the same time nakaiwas pa kayo sa heat stroke. Tip number 5, mga boss, para makaiwas tayo sa heat stroke. Maghalo kayo, mga boss, ng electrolytes, water soluble, mismo sa kanilang mga tubig na iniinom. Ayon sa mga eksperto, ay may mga sangkap na inaidudulot ng electrolytes sa katawan ng ating mga manok para mapatibay ito laban sa heat stroke. Kahit anong brand, mga boss, ng electrolytes na nabibili sa inyong pinakapaboritong poultry supply sa inyong lugar. Tip number 6, mga boss, basain ninyo ng tubig ang loob ng kulungan ng inyong mga manok, pati yung kanilang scratching pen, yung kanilang tipi. At ang pinaka the best time para basain ay pagkatapos nyong magpakain or magpainom sa bandang hapon, nang sa ganon yung tubig na inyong inilagay ay sisipsipin mismo ng lupa at hindi siya mag-i-evaporate. Napapansin ninyo, mga boss, yung aming mga manok ay nakaupo or nakatayo steady sa loob ng kanilang kulungan sa tanghaling tapat, dahil doon nila nararamdaman sa parting yon na mas malamig yung singaw ng lupa. Dahil nga doon din namin mismo sa parting yon binasa pagkatapos naming magpakain noong bandang hapon. Tip number 7, mga boss, para makaiwas tayo sa heat stroke. Iwasan ang pagturok ng mga bitamina katulad ng B-complex at ADE sa umaga, dahil magkakaroon yon ng epekto after 2 to 4 hours na siya namang eksaktong timing ng katanghaliang tapat na napakainit na ang panahon. Ngayon, mga boss, kung sakali na kailangan nyong magturok ng B-complex or ADA sa inyong mga manok, gawin nyo ito sa gabi at sisiguraduhin nyo, mga boss, na ikukulong nyo muna yung manok na inyong tinurukan 24 hours bago nyo siya ilabas sa scratching pen or sa inyong cording area. Nang sa ganon, hindi magsalubong yung epekto ng gamot at init ng panahon sa kanyang katawan na maaaring maging dahilan ng kanyang pagka-heat stroke. Tip number 8, mga boss,
magtanim kayo ng halaman sa malapit sa inyong mga tipi at palibot ng inyong farm. Pwede itong magsilbing windbreaker katulad ng napier at pwede ring direktang pantakip mismo sa kabilang side ng inyong tipi na nakaharap sa sikat ng araw. Pero kung ayaw nyong maging madamo at masukal yung inyong farm, pwede na rin kayong gumawa direkta, mga boss, ng pantakip ninyo doon sa kabilang side ng inyong tipi na tinatamaan ng sikat ng araw. Tip number 9, mga boss, para maiwasan natin ang heat stroke. Paliguan ninyo once a week yung inyong mga manok para totally mapreskuhan yung buo nilang katawan. Medyo matrabaho nga lang kung marami kayong mga manok, pero 100% mga boss, napakalaking tulong yan sa kanila para mapaglabanan ang sobrang alinsangan ng kapaligiran dulot ng napakatinding sikat ng araw. Konting sakripisyo, konting push para sa ating sarili para mabawasan, kung hindi man tuluyang maprotektahan ang ating mga manok kontra sa mapaminsalang heat stroke. Sana makatulong ang mga tips na to lalong-lalo na sa ating mga kasabong na baguhan dahil ito mismo ang mga pamamaraan na aming ginagamit sa aming manukan at napaka-effective naman. So far, hanggang ngayon ay hindi pa kami nagkakaroon ng casualties dulot ng heat stroke. Maraming salamat. Hanggang sa muli!